Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Sarne at syempre ang kasama po natin ang ating kaibigan na in demand kahit may COVID. Dr. Joseph Lee, isa po napakagaling na urologist. Hello Doc, magandang gabi sa iyo. Yes, magandang gabi sa iyo, kaibigan Maru, at sa lahat ng sumusubaybay at nakikinig sa iyong globally international famous and most awardee yan Radyo Klinika. At siyempre ako ay nagagalak na naimbitahan na naman sa inyong ngayong gabi sa isa na naman episode. Alam mo, partner. Yes, Doc. Lagi ko sinasabi, pag naiimbitahan mo, malamang hot topic. Tatat. At ngayon talaga hot na hot ang ating topic. Kaya sexy music yung background natin, Doc. Sexy music. Ikaw talaga, kakaalis lang ng bagyo. Uminit na naman ang panahon. Ang topic mo talagang Ayan. Sexy music yung narinig niyo sa background kasi ang topic po natin ngayon, Dr. Lee, paano nga ba pag hindi na sexy ang feeling na isang lalaki kasi nagkakaroon na siya ng erectile dysfunction? Ano ba ang dahilan ng erectile dysfunction o hindi na maka-function si Manoy? Nako, ayan na sinasabi. Ang Manoy naging Junjun na lang. Kailangan mo patawagin. Junjun, nasaan ka? Hindi. I think it's basically partner Maru. It's a culture. It's a female Filipino thing, male machismo tawag yun, no? Tama? Okay. Na men are strong, men are born strong, men are not weak. Oo, pero no gender labeling. Pero di ba yun ang natin, parang hindi natitinag sa desisyon, minsan sa health. Okay. Bakit ko nasabi yan? Dito muna tayo pumunto. Kasi kayo, females, talagang alam natin, very conscious in the beginning, no? Lahat yan, konting balik, may nararamdaman, pa-check na yan, pa-examine na yan, pa-blood exam. Nagtatanong kami. Oo. Pag mga guys yan, lagi, okay lang yan, wala namang problema. Hindi pinag-uusapan. Wala akong sakit, malakas ako, I don't have anything, wag mo akong bigyan ng gamot, diba? Ganun, partner Maru. Now, with what you're saying, with erectile dysfunction, parang yung 20 years ago, probably, this has been kept in the book. Parang pag binukas mo yan, Pandora's box yan. Bakit mo pinapaalam yan sa madlang tao, no? So, ang aking kasi ngayon iba na ang orientasyon ng ating mga kalalakihan. I think this is because of you who are helping in the platform sa Radyo Klinika. We'd always talk about men's health, men's wellness. So yung kaalaman ng mga kalalakihan patungkol sa erectile dysfunction at paano gamutin ay lumawak. So, ergo, parang they are willing to talk about it for some reason of another. Pero, lagi mong sinasabi, partner, meron pa rin subset ng mga kalalakihan ayaw pag-usapan. Yes, so kaya tayo ang mag-uusap ngayon dyan. Pag-uusapan natin para sa kanila. Yan, pag-uusapan natin, Yeah, indeed, is a problem. Lalo na pag itong panahon na lockdown, especially the last, the 3 initial months of lockdown, bago yung unti-unti tayong lumalabas sa quarantine, di ba? Unti-unti. Yung pinaka-hard lockdown natin, partner Maru, yung 3 months remember? Yes. We used to had a interaction pa noon, di ba? Tinawagan mo ko. Remember that? Yes. Okay. So, yung lumabas na ang mga kalalakihan, there are a few that went to see me face to face kasi alam naman may virtual that has this problem. And most of them occur
might maari kasi kailangan nila ng gamot because of aggravating comorbidity. For the fact na partner, ang diabetes mellitus, nakaka-apekto yan sa erection. So yan ang isang dahilan. Oo, kung isa bakit yan. nagkakaroon ng erectile dysfunction, exactly. diabetes. Patients who have cardiovascular problems like stroke, diba? You can have that. Patients who have prolonged medications like Parkinson's, medications for seizures, CNS medications sa utak, no? Yung mga ganon. And of course, diabetes is one. Thyroid problem is one. Yung mga medication. We're talking about, yes, we're talking about medication na that can precipitate long-term or chronic side effects for erection in the future. Okay? We're not hindi natin sinasabi sa ating mga pasyente huwag silang uminom ng maintenance. Pero ang sinasabi natin, pinupunto natin, partner Maru, is like, that's a maintenance. So, isa sa mga maintenance na side effect ng ating mga gamot is erection. No? So, at the onset kasi meron ka na yung medical or metabolic problem, baka madagdagan yan because of your maintenance medication. So, ang nakita rin natin, napunto rin natin, at siguro you will be interested na talakayin natin yung mga psychological because of the lockdown, of this stress, anxiety, depression, nawalan ng trabaho, nawalan ng vision, ng goals. Alam mo yung Maru, parang ano nang gagawin ko pagkatapos itong COVID? Kailan ba tayo magno-normalize, 'di ba? Wala na akong trabaho, wala na akong pagsustento, whatever. There's a lot of stress coming in, no? And the factor seemingly gives you a psychological effect on a transitory or physiological erectile dysfunction. Manggaling din ang erectile dysfunction. Yes, kasi ibig sabihin, malungkot ka at natatakot ka o kaya galit ka sa mga pangyayari. Exactly, partner. Maru, pag may ganyan ba, maiisipan mo pa mag-sex? The next day, wala ka ng trabaho, sasabihin, isasasante ka na. Maisip mo pa ba yun? Parang, tumatawa wala akong trabaho. Joke, saya, nasa bahay lang ako. Sige, araw-araw mong gawin yan. Kung hindi mag-away kayo ng asawa mo. Also, that's a problem, no? This is sexual depression, no? You get when you talk about sexual depression, ngayon ikaw gusto mo, ayaw ng asawa mo. Kasi the stress within the household circulates now. Hindi lang virus yan, nag-circulate na. Ibig sabihin, ayaw na magpagalaw sa iyong asawa mo kasi alam niya walang mangyayari, meron nangyayari sa labas because of this pandemic or whatever. Ikaw mahirap naman sabihin partner sa iyo ng asawa mo, ikaw na lang wala ka na naisip kundi mag-sex. Hindi mo na alam, wala na tayong trabaho, wala na tayong makain, di ba? That is the reason. Totoo ito, di ba, partner? I'm telling you, this is true. Totoo, nangyayari talaga. And this is yan ang usapan talaga. Ilang buwan. Paano pag tumagal? The more. Diba? Kasi we're not prepared. And some are not really prepared to have this. Some are not prepared because of the lifestyle. Ang ibig sabihin ng lifestyle, before, masaya, maganda, madali ang daloy ng pera, lahat na very accommodating. Ngayon, wala. Madali ang kalabitin ang asawa, mga naka-lockdown. Pero mahirap. Pag sinabi ng asawa, pag nabuntis ako, mahal na ngayon ang bayaran ng So, nag-iisip na tungkol sa finances. Nag-iisip na. So, you get to have that behavioral changes. When you have behavioral changes and the mood starts to flip around, then you get erectile dysfunction. Di ba? Siguro ang kakalalabasan niya yung the desire to have an erection, the desire to have wala na, parang tumigil na rin, no? Sad to say,
minsan kasi umaabot siya at minsan kasi magiging mahirap to initiate. Alam mo yung sinasabi ko, partner? Simulan. Ibig sabihin, parang paano ko gagawin? Yes. Kasi wala na yung mental Desire. alertness and stimulation and the desire. Correct. O, di ba? So pati yung mga hormonal na cycles mo na sa katawan, hindi niya alam kung paano magposisyon. Ano ibig ko sabihin? The male testosterone doesn't know how to position itself. Ano ba? Itataas ko ba ang libido ko o ibababa ko ba ang libido? Parang wala namang mangyayari. Di baba ko na lang lahat. Pag binaba mo yung partner, di ba? Wala na. PG-18. Wala na. Talagang iiwan ka na talaga sabi mo ni Manoy, no? Hindi lang Manoy yan, magiging Junjun na yan. Junjun. Hindi na magising si Junjun. So, if you do not, hindi na magising. So, if you do not utilize it, you remember, it's a muscle, it's a vascular tissue, di ba? Hindi naman buto yan, the male genitalia. Anong mangyayari? Mag-shrink siya. Oo. At kapag nag-shrink, ay ba maging kabuti? Kuya, sa mga sa mga masugit mo ko, hindi ko naman tinatawa, baka may ma-hurt diyan, no? But most of the time, some of our clients, some of my patients will tell it to me. Ako na lang sasabi ko, huwag kang mag-alala, we will remedy. Minsan sasabihin nila, partner Maru, tingnan mo, Doc. Gusto kong sabihin, ano nangyari? Nagtago. Tingnan mo, Doc. Diba? Pero Doc, kahit may erectile dysfunction, meron pa rin siyang sperm. May sperm siya. Hindi lang niya mailalabas kasi nga dahil hindi nag-harden. Yes, kasi imagine mo para sa atin mga listeners sa'yo, no? Your male genitalia is like a mechanical thing. Isipin mo siyang EDSA. EDSA. Ang EDSA dire-diretso, di ba? Yes. Dire-diretso. Walang liko, walang U-turn. Hindi, sinarado na nga U-turn. Parang walang U-turn. Naisingit talaga. Now, ang similya is produced by the testicles. Yes. Dire-diretso lang, partner, ang production niya. Now, in such a time na magkakaroon kayo ng contact, kailangan may lalabasan at may dadaanan ang similya. Ngayon, yung dadaanan niya mechanically, which is your male genitalia, kung nowhere to found and no root, you call that root, walang ruta. Saan pupunta yan? Kasi sabi mo sa akin, wala. Kasi hindi straight Hindi siya matigas na diretso. Wala. Malambot yung sinasabi. When you have a soft male genitalia, which is non-erected, liliko yan ng saan-saan. So, hindi mo ma-acknowledge yung talagang function niya, di ba? Anong acknowledge function niya? If you're married couple, makabuntis. Diba? Yun ang sinasabi natin. Pero may solusyon, Doc. Bukod doon sa gamot, sabi mo, yung iba binibigyan ng gamot. Tsaka anong klaseng gamot yung ibinibigay nga pala sa kanila? Hindi, yung binibigay natin, PDE5, di ba? Naririnig mo yan. Yes. Phosphodiesterase 5 medication because that is initiated. You have vasodilation, di ba? You have accommodation of your nitric oxide, di ba? Yung mga sinasabi. Wag na natin ikutin yung cycle, baka malito yung mga listeners mo. But these are the major component that you do wherein pag ininom mo yung gamot, no? Ay patatayuin niya, papagandahin niya ang daloy ng dugo papunta sa male genitalia, no? This is without even, minsan isipin natin, 100% of your CNS stimulation. Ibig sabihin, kahit na yung mental stimulation mo, partner, yung parang hindi siya yung 100%. Yung kahit na, sabi natin, 80. Alam mo yon, di ba? 80. Tatayo yan because of an artificial medication. Di ba? It is mitigated na.
Oo, inhibitor. parang Oo. PDE5, parang tumayo ka kahit na ayaw mo. Kaya minsan linuloko ko nga partner eh. Oo, forgive me for your audience. Sabi ko, pag gagamitin mo yan, pag tumayo yan, kailangan may partner ka. May partner ka. Kung hindi, andyan yung asawa mo. Kung may married ka naman. Kung hindi, pag ano yan, tumilaok yan, saan mo ibabangga yan? Sa pader? Hala! Di ba? Sayang naman. Mga pasyente. Oo, yun lang naman eh. You use it for a purpose na we're in. Kasi pag wala ka naman partner, saan mo igagamit yan? Di ba? Di ba partner Maru? Saan mo babangga yan sa How pader? about yung mga, ang Viagra ba, PDE5 inhibitor ba yan? Yes. Okay. This is the first, yung generic niya is sildenafil. Oo. It is the first PDE5 tablet that is present in our country, in our region na ginamit natin. No? May iba sumunod na eh. Vardenafil, Tadalafil, marami yan. Puro feel. Para feel mo raw. Para feel mo, di ba? Pero kailangan mag-iingat ka kasi kailangan ang doses niyan ay tamang-tama sa'yo. Kasi baka maparami ka, na-excite ka, tumirik na lang ang mata mo, dire-diretso kang dederetso. Alam mo naman saan ang derecho mo. Sa malamig. Sa malamig. Sa malamig, yun ang sinasabi. But, lagi natin sinasabi, although we say that, it helped, but sometimes it's temporary, no? When the condition is already afflicted, it is temporary. Remember, ang erection kasi, dapat kasi meron angiogenesis, pagbago o pag umpisa ng mga bagong ugat sa tagiliran ng ating ari ng lalaki, no? That's very good. Ibig sabihin, formation of new blood vessel and neurogenesis, ibig sabihin, the nerves are better now performing, better stimulating, para pag sinabi ng utak mo, hoy, Manoy, alam mo nang gagawin mo. Alam niya ang action niya. Hindi yung nakatunga nga lang sa'yo hanggang bukas, hindi niya alam anong gagawin. You get what I mean, partner? So, there is a process na sinasabi natin, physiological, ano pwede natin gawin na parang because i-improve natin yung daloy ng dugo. Yan ang ginagawa ng ibang gamot. Pagagandahin natin yung nerve stimulation, di ba? Para pag maayos yan, then we can achieve a good erection. Okay. Oo. Pero kung hindi nag-work ang PDE5 inhibitor, meron pa bang ibang pamamaraan, Doc, para magkaroon ng erection ng isang lalaki o magkaroon ng hardening? Marami yan. Kasi we will classify it up to yung mga bago, no? Yeah. So, meron tablet, meron injectable, 'di ba? O minsan injectable na nalulusaw daw kasi there is a temperature. Ilagay mo dito sa bulsa mo, minsan nakalimutan mo, nalusaw na. Magagamit mo ba? Injectable, okay naman, injectable. Ngayon, pag hindi ka nakinig sa doktor mo, saan-saan mo in-inject, saan napupunta yan? O, 'di ba? Useless. Okay. Now, there are people who put on penile prosthesis also, di ba? Surgical penile prosthesis. Okay, that's good. But sometimes, may iba kasi, they tend to remove it afterward. Bakit, Doc? Sabi niya, bakit mo tinanggal? Okay na. Kasi Doc, kasi parang hindi ma-achieve ng aking asawa. There is a balloon pump and there is a, parang shaft na parang gano'n, artificial to Kasi po, pag pinampump ng asawa ko, parang nagiging comedy, tawanan kami ng tawanan. Ay, ewan mo lang nawawala kayo mangyayari tuloy sa sa inyo. mood. Wala na. Mag-ano na lang kayo, magtawanan na. Or para ka nagpa-pump ng balloon. Oo nga. O in the process, hindi mo ma-achieve because there is a certain difficulty. Yes. But all of this is workable. Diba? But all of this is workable. Now, ang tanong natin kasi, after all, na mapapapilian, ano pa ang meron nating pwedeng gawin? Okay, we have new modalities. If you do not want medication, if you na-try mo na medication, yung sinasabi natin EDS wall, yung shockwave, o yung piezo wave. Shockwave. Ang naririnig mo lang yan, partner, sa sa kidney stone, di ba? Yes. You use a certain frequency with regards to yung stone pulverization.
But ang frequency ng ginagamit sa penis is a lower frequency so that you will not damage any tissue, especially kasi baka naman masyadong mataas ang frequency kasi tsaka iba rin ang probe niya, baka magkaroon ka ng hematoma, which is hindi ayaw natin kasi remember, your male genitalia is highly vascular and muscular, di ba? So meron tayong ginagamit, tapos pwede nating gamitin yan, tapos may site tayo kung saan natin pwedeng i-shockwave. Oo, pwede nating i-shockwave. So ganun yon. So maganda yan. Maganda yan, pwede nating gawin yan. So na-stimulate niya? Ano na-stimulate niya yung mga nerves? Anong ginagawa natin kaya bakit sina-shockwave? Kasi as I was explaining a while ago, anong maganda? You stimulate angiogenesis. So, ibig sabihin, yung mga narrowed portion ng blood vessels na maliliit, pwedeng bumukas, pwedeng pa-stimulate natin para mas dumaloy ang dugo. Para na naman sinasabi ko, EDSA yan. Pag masikip ang EDSA, ano ba ang Anong ginagawa mo? Alternative hanap ka ng alternative route. Alternative route. Yung mga alternative route natin, partner, yun ang mga natin, yung mga bagong vessels wherein you make the flow convenient. Hindi magi-stack up, 'di ba? So yun ang gagawin natin. That's one. That's what your shockwave or your piezo wave does. Then one thing, yung stimulation mo, mas binibigyan niya ng sipa. Ano ibig sabihin sipa? Parang, hoy, wag kang tutulog-tulog, no? Kailangan, pag sinabi ng master mo, which is the brain, kailangan mag-activate ka, mag-erect ka. So there is more stimulation and nerve impact or neurogenesis, what you call that is making yung when you go to have physiological erection, more yung mga mas maganda, tsaka yung mas na-achieve mo yung gusto mong erection. Mind you, of course, you have to watch out for patients that will have comorbidity because of diabetes. Mini-measure namin yan eh. Kasi ang shocks, partner Maru, depende yan sa estado ng computation. May computation yan. Oo, 'di ba? Hindi yung basta-basta bibigay mo lang. Oo, i-compute mo ano yung mga risk factors niya. Tapos yung mga hindi pwede, sinasabihan namin. 'Di ba? Hindi ka pwede, baka umasa ka ng umasa. Minsan kasi when in desperate times, tawag ko yan, 'di ba? Tama 'yun, part. You will take the challenge. Yes. Sige na nga, malay mo. Di ba tayo mga Filipino, malay mo, maswertehan. Di ba? So, ibibigay natin. But pero hindi yan one time lang. May, parang, may regular session. We do it yung initial phase mo, 6 session. Okay. Then, after a few months, if it does well for you, then we can do it another 6 session hanggang ma-achieve mo yung magandang angiogenesis at mga blood flow at stimulation. That's one method that you do. So, pero ito, Doc, hindi mo na kailangan uminom pa ng gamot, ng PDE5 inhibitors. Okay. So, ang protocol will say that the tablet can be drink after the procedure in order to see. This is for testing na pabukasin yung mga ugat. 'Di ba? Ini-stimulate para mabukas. Minsan kasi tina-trial mo ng isa, sasabihin ng pasyente, "Grabe, doc, parang mas naging higante kaysa yung umiinom lang ako ng pill." Kasi because sabi ko nga sa'yo, yung mga alternative route na bukas mo na, 'di ba? Na channel na ngayon. So pag andun na yung channeling, mas maganda na ang circulation ng dugo mo. Yun. So you can do that. Bakit meron pang PRP, Doc? At saka ano ibig sabihin ng PRP? Kailangan ba 'yon yung after the shockwave treatment? Ang galing ng investigation mo. Okay. Your PRP or your plasma-rich platelet, you call that, is started when you start
putting it in your face for the dermatologist, di ba? You put it in your hair kasi for hair growth, di ba? Yes. Kasi you extract your platelets, you centrifuge, you get the platelets, di ba? Kasi from your plasma. Yeah. Yung plasma ang kinukuha mo, di ba? Importante yung plasma. Remember, partner Maru, convalescent plasma ginagamit sa COVID, di ba? So, kukunin mo yon. Why? Because there is platelets, there is activating factors. When you talk about activating factors, they are very young cells. So, can you imagine, when you do it in your male genitalia, you will be stimulating and putting in new cells wherein parang itatapon niya yung mga old cells yan. Chupi-chupi kayo. Oo. Kami na ang bagong maghahari. So ano mangyayari? Magiging mayabang na si Junjun at magiging super Manoy. O, di ba? Okay. Sorry, when that happened, there is a bit of natural engagement wherein a few inches of your male genitalia tends to increase. Kasi di ba, there is growth. You call that regeneration. Yes. So. Rejuvenation, di ba? Hindi lang siya masyadong kulubot, magiging smooth and shiny. Ganon. Ibig sabihin, maninibago ka kasi magiging parang young. Oh. Kasi because what? You injected young platelet cells and young activating factors into your It is not commonly but it's being done in some European countries, especially in London. And I think Singapore and the States. It's very famous in the States. Marami yan. And it's kind of expensive. Yun. But I do it in one of my clinics. At yun nga, successful naman. Kaya, yes, after the shockwave therapy, kailangan talaga yan, Doc, na kasunod pwedeng yung combi. PRP. Combination. Diba? Kung partner Maru, kung breakfast ka, pwede combi Ito pwede combi. At saka kahit anong age yan, Doc, kahit anong edad. Kasi diba, you can naman. You can naman. But of course, yung category levels mo, yung sinasabi natin division, you speak with your patients, di ba? Minsan naman darating 80 years old. Tatay, alam mo na, ang kahihitnatnan. Di ba? Pero nakita mo ang kasama niya 30 years old. Hindi mo ba tutulungan? Siyempre gusto pa niya magpa-impress. Di ba? Sasabihin sa'yo na matanda, kahit konti lang. Alright? Because you know for the fact na the patient might not achieve 100%. Yes. Sasabihin mo totoo. Daddy I'm telling you, I'm not wasting your money or your time. But this might not go into anywhere because of your age and Doc, pag I will be patient enough. You do it for me kahit na konti. Hindi mo alam anong gagawin ng partner niya. Pero that little achievement makes the person happy. Why not? Kung wala namang comorbidity at binigyan naman ng clearance. Mind you, partner Maru, lahat ito ay may cardiovascular clearance. Hindi basta-basta yung isasabak mo, no. Yeah. May clearance yan sa cardiologist. Ayan. So, Doc, kung interesado sila na matulungan mo sila tungkol sa kanilang erectile dysfunction problems, anong gagawin nila, Doc? Saan sila pwedeng kumontak? They can go to Empire Regenerative Center, which is located in Tomas Morato, El Terrazo Plaza. Okay. Sometimes I'll invite you and you'll see the machine. But I cannot show you, partner, pag yung patient proseso. ako, I'm on go. Baka magulat ka kung sino makita mong nakahiga. Mga famous pala, no? Oh my God. Diba? So, hindi pwede. Yun, ang pwede nating gawin is if you want truly to show them, I can show you the machines that are and it's one thing that we do for our male individuals who, feeling ko kasi, partner Maru, who wants hope. Diba? Hope, diba? Hindi ko alam ano bang Tagalog sa hope.
Pag-asa ba yun? Pag-asa. Parang, Oo. yan. So, bibigyan mo oo, silang diba? pag-asa. Ayan. Ang ganda ng pagkasabi Oo. ng lips mo. Pag-asa. Pag-asa. Anyway. Kaya gusto ko sa'yo pa. So, you can visit me at Empire Regenerative Center, El Terrazo. Alam mo yun, El Terrazo Plaza. That's 3rd floor, Tomas Morato. Yun. Yan. Andun Thank ako. you so It's much. Maraming It's okay. salamat, Oo. Dr. Joseph Lee. Thank you Yes. so Another much. interesting evening. Yes. Si Dr. Joseph Lee rin po ay nasa online. No? Ano naman yung Facebook page, Doc? Kung gusto nila magpakonsulta sa iyo ng Dr. virtual. Joseph Lee. Hindi, meron ako sa HealthCube virtual. Meron din sa Fatima virtual. Okay. Meron rin sa, ano ba yung isa? Nako, basta. Dami. Oo, na virtual. Kasi kasi partner, ganun eh. Oo. If they see you, Yeah. yung pasyente ko ngayon kasi ganun. 50% and more of 60% like to see me face to face. Yeah. Siyempre, pag face to face tayo partner, alam mo ng attire mo, astronaut, cover, Yes, 'di ba? Bago mo ako makita, triage. Pero kasi virtual kasi, meron rin naman porsyento kasi ang problema I'll tell you so that sometimes you can talk about. Kasi pag matanda yung partner, they need their son-in-law, their daughters, their son to manipulate the laptop or whatever, tablets. Minsan kasi ang hirap, 'di ba? 'Di ba partner? Lalo na pag may trabaho. So kaya Alam mo kasi nag-face-to-face ka pa rin. Oo, nakikita ko yan sa mga pasyente ko pag lumabas na ako. Andiyan na si Doc. Bilisan mo. I-ano mo na yung sound, wag mo i-mute. You see? 'Di ba? You know what is not It's difficult visibly talaga. difficult for patient. Yes, Pag yes. kayo, kasi mga bata kayo, alam niyo yung mag-manipulate madali virtual. Paano yung matanda? Oo nga. 'Di ba? So I would know that. Kaya ako kasi partner, baka maubusan ka na. So I tend to have a space for those who want to see me face to face and who wants to see me virtually. Mas gusto ng marami, they're talaga virtual. Yes. Nakikita ka nila eh. Oo nga. 'Di ba? Totoo yan. Yun. Anyway, thank you so much again, Dr. Joseph Lee, at sa mga naitulong mo sa napakarami nating mga kababayan na yan ang gusto nilang malaman. Sumaya ba sila? Oo. Sumaya ba Sumaya. sila? Oo. Thank you so much, Doc. Maraming salamat. Yeah, good evening, Dr. good evening. Joseph Thank you for Lee, inviting. urologist. Thank you, Doc. Yeah.